Lahat ba ng babae ay gusto ang lalaking malaki? Sa totoo lang, kung titingnan ang isyung pong ito sa scientifico at patas na pananaw, ang sagot po ay hindi basta oo o hindi. Ang mga babae po hindi lang nagmamahal gamit ang katawan, kundi pati na po ang emotion. Gayunpaman, kailangan ding sabihin ang diretso na para sa maraming babae, ang pakiramdam ng pagiging buo at matatag sa oras ng pagiging malapit ay maaari pong magdulot ng mas mabilis na pagnanasa at mas malinaw na pakiramdam ng pagdikit at connection. Ito po ay ganap na normal sa aspeto po ng pisyolohiya at hindi po nangangahulugan ng labis ng paghingi o kakaibang pagnanasa. Ngunit mas mahalaga po kaysa sa lahat na ang kalidad po ng pagtayo, ang tagal ng pagpapanatili nito at ang sensasyong nagbibigay po ng laki. Marami pong mga kalalakihan ang may katamtamang sukat, ngunit kapag nasa mismong sitwasyon ay kulang na sa tigas, madaling mapagod, mabilis matapos. Kaya, napuputol po ang emosyon ng magkabilang panig. Kaya sa kabilang banda, may mga lalaki po na hindi naman namumukod tangi sa anyo. Ngunit dahil sa maayos sa pagtayo, tibay, matatag na ritmo at mas napaparamdam po nila sa kanang kapareha ang kapanatagan, kaginhawaan, at mas madaling pag-abot sa ruro. Kaya para sa mga kababaihan, napakahalaga ang pakiramdam ng seguridad, tuloy-tuloy na daloy sa pagtatali. Kaya sa pananaw po naman ng medisina, nais kong maunawaan ng mga kalalakihan ang puwerta ng babae ay hindi po ganun kahaba po tulad ng iniisip ng marami. Kaya kapag tama po ang paraan ng pagpapasigla, ang katawan po ng babae ay kusang umaangkop sa kanyang kapareha. Kaya ang tunay na usapin ay hindi kung gaano kalaki ang sapat, kundi kung sapat ang tigas, sapat ang daloy ng dugo, sapat ang tibay at sapat ng emotion. Kaya kapag ang lalaki ay hindi kayang panatilihin ang isang matatag na kondisyon, kahit bahagyang mas lamang sa sukat, mananatiling kulang po sa karanasan. Isang realidad na madalas pong makita sa mga consultation na unti-unti pong pagbaba ng performance ng mga kalalakihan sa paglagpas po ng edad na 30. Ang pressure sa trabaho, matagal na stress, hindi maayos sa tulog o pag-inom po ng alak at paninigarilyo ay direktang nakakaapekto sa sirkulasyon ng dugo at sa male hormones. Kaya kapag hindi sapat ang daloy ng dugo, patungo sa ari, humihina din po ang pagtayo, umiiksi ang tagal at dito nagsisimulang mawalan po ng kumpiyansa ang lalaki. Habang babae naman ay dahan-dahang nawawalan po ng emotion. At dahil nga dito sa halip na maobsesang sa sukat, palagi kong pinapayo sa mga kalalakihan na mag-focus po sa pagpapabuti ng pangkalatang kalidad ng kalusugang sexual. Kapag mas malusog ang katawan, mas maayos ang circulation ng dugo at mas balanse ang hormones. Natural na babalik ang pakiramdam ng katatagan, tibay, at kumpiyansa. Sa kasalukuyan, kabilang po sa mga solusyong sumusuporta sa kalusugang sexual ng lalaki sa ligtas na pangmatagalang paraan ang ating Adenofil 100. Ito po ang produktong pangkalalakihan na nangunguna po sa Asia sa loob po ng 20 years na tumutulong nga na sa milyon-milyong kalalakihan upang magkaroon ng kasiya-siya at buong kanilang buhay sexual. Ito po ay official na import mula sa India. May 100% natural na sangkap mula sa mga halamang gamot, tigtas, banayad at ganap na walang side effects. Ito po ay sertipikado ng FDA ng United States at ng Pilipinas at ginawaran nga ng parangal bilang Product of the Year sa Preseyos ng Global Health Asia Pacific. Kaya kung may alinlangan tungkol sa inyong performance o nais ng mas detalyadong payo, maaari po kayong magpadala ng mensahe dito upang makatanggap ng ganap na pribado at libreng konsultasyon.